ng ating presidente. The Filipino people deserves to know if he is still fit to work. The Filipino people does not deserve to be lied again and again, day by day. We, taxpayers, we deserve to know if the president that is trying to lead us is still deserving of the position. Because if it's not, which we actually knew from the get-go, that, after a couple of days sitting as the president, after what he did to Tatay Digong, we came to know that he does not deserve to be called as our president. Hindi naman siya hari, so I am entitled to say this. This is not fileable. This is not something that they could sue me. But this is my opinion as a voter and as a taxpayer. For me, opinion ko bilang isa ka Pilipino, after thoroughly analyzing and seeing the situation of my country, I therefore conclude that our president is not fit to work. That our president is ineffective. That our president has stolen billions and billions of money from us. May mga tao lang na naga-deny sa mga bagay-bagay dahil sina ay nabayaran. Katulad kay Pamela 1, Pamela 2. According sa aking very, very reliable source at kanyang close-in staff, siya ay tumanggap ng 2 billion pesos. Galing sa ating mga pera. Pwede mong i-deny yan because, well, if there is no evidence, it doesn't exist. We will wait for another 2-3 years and we would see kung ano ang 2 billion na yan because of course, you're not gonna be able to hide it. You're going to travel the world, you're going to buy Lincoln, Navigator, or maybe you're gonna buy Maybach, Mercedes, I don't know. Pero somehow, somewhere, someday, it is going to be floating up in the air. Like where you came from. Share the live, Bing Bing hi. Tinanong ni Auntie Claire, bakit parang natabunan na ang flood control dahil sa impeachment? Ang sagot ni Auntie Claire, hoy, gising, sagot. Ang sagot ni Auntie Claire, hoy, gising. Amo na iya sabat. Shout out us Reaction Vlog YouTube channel. Please like and subscribe. Okay kayo. Okay guys, keep sharing the live. So meron tayong nakita ngayon na video. Kayo naman no, Super Radyo DZBB. Bago kayo magsinungaling, siguraduhin nyo ang mga karakter sa mga sinungaling nyo buhay. Magawa na gid lang kayo sa mga Charitos Ulis nga video, andyan pa si Enrile. Nagawa sila sang kwento starting yesterday na pagkabanhaw sang Ginoo nga kuno nag-celebrate with family si Bangag. Nga kunyari siya ay healthiness pero hindi naman yung totoo kasi throwback picture yon. So doon pa lang mas mabuti pa nga yan nga wala na lang bala salita, quiet lang. Mag-post pa kayo sa mga kasinungalingan tapos nabibisto. Worse, today, kung sino man sa communications department mo, dapat sibakin mo. Kasi bobo kung buhay ka pa ha. Kung buhay ka pa ngayon, kung sinong sa mga communications department mo, dapat sibakin mo na kasi mga bobo sila. Naglagay ng galambilat sing Iloy sa video na he is in good health. He is in the churro, tapos nandoon pang kaluluwa ni Enrile. Alam niyo naman ang mga very vigilant ang mga Pilipino. Nandoon si Enrile, nakalimutan nila i-editing si Enrile. At kahit pa hindi nyo editing, alam naman sang lahat bilating Iloy na kung ano na ang ginalagay nyo nga mga video, na the videos that you are putting out is actually an old one. So, kahit ano pa na sa nga video, guys, no, matitel pa rin ng mga tao. Tapos may pangalan, pang file video. Ano na iya ko, no? Ay, mga lang. Share the live. Thank you so much, Bing Diesel. Correct. Share the live, guys. Pastar sa kamudabe. Ay, Diyos ko. Tapos, meron naman sila sang ako din nga, pinatay din nila. Pero ako yan, nagla-live ako. Sinasabi ng mga kwan, okay, happy working today.
Ako gani man ginawan man ako nila nga patay na daw ako. Pero nagla-live ako, hindi ako yung nagtatago sa mga old videos. Andito lang yung nanay niyo present. Ito yung ang honest. Honest to goodness. Okay, one moment. Sandali. Excuse me, sorry guys. Taishi na daw. Ay, ala. So, saan una mo naging balita? Baka pagsabihan na naman tayo ng mga iba nating mga kasamahan nga chismis. Alam yung mga iba nita natin dito mga kasamahan kasi mga itusira nga mga frog eh. Hello, Shida Marie. Sino si Mother Bettina? Who is Mother Bettina? Saan yan siya dito? Paki-up nga. Shida Marie, thank you so much for subscribing. Sino na siya si Mother Bettina na naman kasing ganda ko? Sino yan? Bettina Dingal. Ah, okay. Sino man bala mapadjika? Siya kon si Shida Marie o kon si Bettina? Sino sa inyo nga doon kato nagatudloan ay kamo nga mga magagandang dilag? Ay, hello! Attorney Rowena Guadzon! I miss you more, Mare! Ay, matulog na ikaw. O sige, attorney, mimi flow ka na da. Tisan una tong aton nga kwan, balik taktakan, attorney. Attorney Rowena Guanzon, one of the finest lawyers, debaters, solicitors in the field of Department of Justice is Attorney Rowena Guanzon, my future Senate President. Ito ang pagabutuhon naton nga Senate President kasi hindi nyo ni mabangbang. Bilat sing Iloy, isa pa lang ni ka-word ang mga gago sa Senado. Kay Attorney Guanzon, 1,1,700,077 na ni siya. So, hello, good night, I miss you, I love you, Attorney. Ay! Hello, grabe, kita. Bilat sing Iloy. Ginakilig ako kay Attorney Guanzon. Imagine, guys, for all these years, I've been admiring this woman to a T. Never thought that I'd be one of the few chosen people na mabati niya. Ganun talaga kapag ikaw ay nag-manifest at ganun talaga basta ikaw ay matalino at maganda. Ay, buta, wala ko pakialam. Mga pagbabanta ng mga katao. Hindi ako yung nababantaan. Ako ang klase isang tao na hindi ako nababantaan, guys, excuse me. Hindi na yan nag-effect sa akin yung mga banta-banta na yan. Kung gusto niyong patyon si Bugres, maghanap kayo ng paraan nga mapatay niyo ako, wag na kayo mag-announce. Okay? Marami kayong salita, kulang naman sa gawa. Share the live, share the live. Tapos ito, pinatay nila ako. Sandali. Ayan, oh. Ayan. Lahat na lang ginagawa nila para maging pangit ang aking muka. At least ako, ina-announce ako na Taishi, na patseka na daw ako. But, I'm proving them wrong. Andito ako ngayon, nagla-live ako. Buhay na buhay si Bugres. Hindi katulad dyan, sa inyong presidente, may mga haka-haka nga Taishi siya, tapos hindi sila nagla-live. Shout out dyan, hoy, kaplog nga si Claire Castro. Mag-live ka kasama ang kaluluwa ng iyong amo. Bakit hindi nyo kaya mag-live? Prove us wrong. Tama?
Prubahan nyo na mali kami. Anong pinagsasabi ng mga bilatsing Iloy ng mga haters? Ng mga bashers sa stage 4 ang presidente? Anong pinagsasabi nyo na siya ay nasa ospital? Andito siya, oh, buhay na buhay. Bakit hindi magawa yun? Ako, kapag may nagpo-post sa akin, tapos pinapapangit ako, wala duro istorya. Malive si Bugres. Ganon kasi, parang na-miss kong isa kong kwentas. Baka sasabihin na naman ang isa kong kwentas missing. Sandali, kukunin ko muna sa aking jewelry box. Nakalimutan ko lang kanila isuot, baka magalit ang aking friendship na hindi ko sinusuot kapag nanonood siya. Share the live ang pa-Gcash nyo. Ang inyong mga stars, bilatsing Iloy para makapagamot ko. Meron akong nodules, guys. Check up ako sa kwan. Check up ako ng ENT ko sa throat. May nodules, para ako dalawa. So, either ipa-laser ko ni or gamutin. Ayaw ko naman magpa-opera. Baka mabulag, pipibingi ako. So, kaya pala ako paos, malap. Dahil may nodules ako. May naka-live na po kanina. O, taking daw. Saan ang live? Wala sang live, Live na alin? Yes, Belinda Lianes, do you need my Gcash? Nakapin. Admin, check messages, please. Andyan lang nakapin lang ang Gcash. Hindi ko narinig na nagsabi si Claire na fake news ako mismo. I didn't hear it, so I won't believe. Kapag narinig ko nga nagsabi niya si Bugres ay fake news, sasagutin ko siya. Pero isa lang ang alam ko, Claire Castro, ikaw ay isang duwag, ikaw ay isang sinungaling, at lalong-lalo na, ikaw ay isang tanga. Estupida kang abogado. Nag-graduate kang bilatsing Iloy mo ka online. Hindi ka nga marunong mag-construct sentences. In fact, every time you are out there talking to the public and trying to address the press, you do not even have the eloquency. You're not even articulate. You do not impress anybody. The only thing that we see from you is that you are a joke. Ganun lang yung kasimple. Hindi ko narinig ang estupidang undersecretary ng Bilatsing Iloy ng Alpot Bigaon man na nagsalita. Hindi ko narinig na salita sa ngapike si Bugres. Pero kung marinig ko mismo sa bibig niya, they're denying, they're rejecting the fact that I am lambasting them. Kaya hindi nagasagot ni ang mga iyodiputa because they know the moment they're going to engage or to retaliate sa kay Bugres, Bilatsing Iloy, tanan nga buragwit, tanan nga mga iyodiputa, nga mga ulod-ulod, kag mga pitik-pitik sa kanilang putay, lahat nga mga buwa sa mga karipunat nila labas. Huwag kayong Para saan ang Gcash mo ya? Ako lang ang gini-Gcashan dito. Zel Gatchalian, how are you? Kamusta, Zel? Ang habon, nagamit mo Okay. Hindi ko pinapansin ang mga I do not give attention to people na pinupost ako na ako'y patay. Tapos may post nga gapapansin sa akon because nandito na kasi ako sa mga level na talaga ng mga big shots. Ayaw ko bumaba para sa mga pipitsugin, mga 100,000 ang followers, 30,000 followers. Ayaw ko sila bigyan ng aking time because my time is precious. Share the live, dagdagan ng Gcash. Ang Gcash, oo. Pa-Gcashin yung kuda, hindi na mapatumpik-tumpik, Bilatsing Iloy. May nagpadala sa akong Gcash, 1,000 pa lang. Nag-live si Bangag kanina, tapos nandoon si Enrile. Ay, pagkagago. When you lie, make it good. Dapat expert ka nga hindi malaman ang iyong pagsisinungaling. Masinungaling lang mga Bilatsing Iloy, palpak pa. Ay, ang buhot na lang. Si Risa, Ma'am Ilongga, Mankunong Haslo, nag-amin man ang iya nga roots is actually Capiz, but she did not grow up there. Hello, Mommy, good morning. Mommy Nikki, how are you? How was your
your Sunday? Did you enjoy your Easter? Nag-live ako subong, machika lang kita later. Okay, mi, thank you so much, mi ha. Kabalo ka, nagkala, ano gid kami, sold out gid bala up to the very last nga sunblock. As in, grabe ang nagabili kasi mga big time na mga tao. Share the live, share the live. I would like to thank direct ang aking pinakamamahal na direktor na si Daryl Yap at ang pinakamamahal kong Barbie doll na si Juliana Perezcova. Thank you so much for buying. At gusto ko rin dyan mag-regards kay Ma'am Senator Amy Marcos. Ma'am, I hope na maintindihan mo ang aking sentimiento. Naintindihan mo ang aking sentimento bilang isang Pilipino na ito po ay nanggagaling sa isang emosyon bilang isang anak ni Tatay Digong at hindi mo rin po masisisi ang sambayan ng Pilipino na ngayon ay nagdadalamhati dahil kami ay nabudol. At it is somehow very hard to take into consideration to actually trust you or be confident in you again after what your brother did to the Philippines. But this is what we could say. In order for us to get to have confidence in you again, ma'am, mas mainam suggestion ko, I'm giving Senator Amy Marcos the benefit of the doubt. Kasi siyang lumalabas na doon parang hudasera, chururot. Kasi ako naman I'm very objective. It could be na siya ay naga-pretend lang na kunyari ayaw niya sa kapatid niya, but blood would always be thicker than water. But also, at the same time, water is clearer than blood. We do not really know the depth of their family feud, so to speak. So I'm giving her the benefit of the doubt. If it is, if it's not too much for you to pacify the Filipino people of what is really going on with your brother, I suggest, I am not pushing or I am not implementing or I'm not trying to pressure you, but it would be better, or it is going to really erase the doubts and the confusions of your fellow Filipino if an announcement is going to come from you. What is really the situation health-wise of your brother? Kaya kung meron man sang isang tao, if there is one person who is a candidate to tell the world or to tell the nation kung ano ba talaga ang kanyang sitwasyon, that is you. Maybe for security reasons, you're not supposed to do it. It might cause a topsy-turvy nation, but it is also going to delete the notion of the Filipino that you betrayed us. Ako naman, bilang isang ina at bilang isang influencer, sometimes it is very hard for us na, it's hard for us to explain our side to the people. Marami din tayong mga pinoprotektahan. Pero dahil this is really a very serious matter, so I suggest, Madam Senator, na kayo po mismo ang magbigay ng kaliwanagan kung nasaan ba talaga ang inyong kapatid. Because of the intelligence, I mean, hindi intelligence na utak or something, but what I mean is, alam ko naman na meron talagang ibon na magsasabi sa iyo kung ano na ang sitwasyon ng ating presidente. The Filipino people deserves to know if he is still fit to work. The Filipino people does not deserve to be lied again and again, day by day. We, taxpayers, we deserve to know if the president that is trying to lead us is still deserving of the position. Because if it's not, which we actually knew from the get-go, that, after a couple of days sitting as the president, after what he did to Tatay Digong, we came to know that he does not deserve to be called as our president. Hindi naman siya hari, so I am entitled to say this. This is not fileable. This is not something that they could sue me. But this is my opinion as a voter and as a taxpayer. For me, opinion ko bilang isa ka Pilipino,
after thoroughly analyzing and seeing the situation of my country, I therefore conclude that our president is not fit to work, that our president is ineffective, that our president has stolen billions and billions of money from us. May mga tao lang nga nagadinay sa mga bagay-bagay dahil sina ay nabayaran. Katulad kay Pamela 1, Pamela 2. According sa aking very, very reliable source at kanyang close-in staff, siya ay tumanggap ng 2 billion pesos. Galing sa ating mga pera. Pwede mong i-deny yan because, well, if there is no evidence, it doesn't exist. We will wait for another 2-3 years and we would see kung ano ang 2 billion na yan because of course, you're not gonna be able to hide it. You're going to travel the world, you're going to buy Lincoln, Navigator, or maybe you're gonna buy Maybach, Mercedes, I don't know. Pero somehow, somewhere, someday, it is going to be floating up in the air. Like where you came from. Share the live, Bing Bing hi. Tinanong ni Auntie Claire, bakit parang natabunan na ang flood control dahil sa impeachment? Ang sagot ni Auntie Claire, hoy, gising, sagot. Ang sagot ni Auntie Claire, hoy, gising. Amo na iya sabat. Correct. Ako karapatan ko. It is my right to criticize public officials because their job is to satisfy the public. Ang pinagkukuhanan sa mga putang ina nga bilatsing Iloy na pangpakain sa kanilang anak, pambili ng kung ano-anong mga bagay na gusto nila, ang pagbuhay nila sa kanilang mga kirida, kabit, bisyo, mga bastardo nila nang gagaling sa atin. Kumbaga, employer tayo nila. Bakit hindi ko i-criticize ang mga bilatsing Iloy? Private citizens. The moment they made an executive decision to become public officials, they knew already that they were designed to be criticized. Kaya nga dapat they should walk on they should walk on fucking fire and charcoal, but they don't give a shit. Now, may mga helicopter dito sa Bulacan kanina. Pabalik-balik, iniisip mo may emergency. Saan ang Bulacan? What is the relevance of Bulacan to BBM? Explain to me. Naisil ko dead na sa atal. Ako nakikita ko nga rin sa aking bolang kristal kag sa Spirit of the Grass ko, Taishi na daw. Dahil kung hindi siya Taishi, if he is in fact in good condition, ito na lang guys ang pagkuhanan natin ng pagkuhanan natin ng idea. Pinaka-reliable source natin is Attorney Guanzon. She did not mention anything. It was very cryptic. Pero sinabi niya nangangamoy St. Peter. Ibig sabihin, sila kasi may mga madami na sila information, mas madami kaysa sa akin. Ako may mga informations ako na mga marites.com sa mga hospital, 1, 2, 3 ka mga doctors na nandoon sa St. Luke's na nag-confirm sa akin na nandoon talaga siya. Hindi lang talaga makwanan sa official verification because secrecy nga sang hospital. Pero ang mga bilatsing Iloy, ang gago nga si Rimulya, nga patay huya, kung makadiman sang salin ni VP Sarang, di puta ka, ano ka Rimulya? Sino naman ginapang sapina mo? Sapina ha, itong si Tlokso? Ano ngayon ang i-explain nyo sa amin nga mga Filipino people? Nasaan ang inyong presidente? Hinahanap namin buong Holy Week, wala kami makita. Hanggang ngayon, Lunes na, hindi nag-attend sa flag ceremony. Hindi nag-attend sa O-taking. Nasaan ang inyong Pangulo? Hindi nyo ganyan ma-explikar? Yung diputa na nangyayari sa mundo, the economy of the Philippines is flat out dead. 60.58 as of today. Ang peso compared to dollar, impeachment pa rin diputa ang ginakwan sa mga bilatsing Iloy. Salin pa rin ni Princess Sarah. Ang mga salin tungkol sa 125,000, bilat 125 million, and dahil sa 88 million na umakyat ang kanyang asset, di puta, hindi gani ka muna yanig, bilat sing Iloy, 3.4 billion ang tinaas ang kanyang anak na si Sandro. Bakit bawal ako mag-question? Why is it that people are trying to threaten me that I am going to be sued? Go ahead, make my day. Kahit ikamatay ko pa, at sasabihin nila, ikulong ko sa ganito, ay ala. The very first one in the Constitution, freedom of speech.
Freedom of opinion! According to the late Miriam Defensor Santiago, ito lang ang isipin mo sa konstitusyon. Kahit yung pinakauna lang dyan, basahin mo, covered ka na. You're all covered. Yan ang sabi ni Miriam Defensor. Ay, ito. Hey! So, ba't ako matakot? Correct. Phoenix, thank you. Malusog naman daw, hindi ganin natin nakikita. Puro lang sila kwento, kuris-kuris. Ngayon, silang lahat, ang pagkakaalam ko ha, sabi rin ng mga marites, ng mga musang, ng mga chismusa, ako talaga, anuhin ko talaga to itawag ni, I'm going to, hey, I'm going to say it out loud, na mga marites, ng mga chismusa, because this is who we are. This is what we do here online. We exchange ideas katulad ng mga tao sa footwalk Bilatsing Iloy sa isang mga barangay kung may mga naaamoy tayong mga ginamos. Kung may mga naaamoy bala tayong mga bagay-bagay pero kasi hindi kontento ang mga ibang mga factions ang DDS nga do mga sibilat. Ang mga do sibilat lang do silimo do mga sino ang mga Bilatsing Iloy nagatululo man ang mga sipon sang mga alpot pagpatawag sa mga quadcom. I really dislike her now. Sa totoo lang. Hello lang dyan kay Mami A. Mami, hello lang dyan kay Mami Nikita Azzi of Florida, ang aking pinakamamahal na kaibigan and supporter na walang sawa na nagsusupport sa akin. Walang pagkukwestiyon, walang judgment. Mahal ako. Thank you so much, babab. Ayan. Puro AI ang reels, puro throwback. What does it tell you? What does it tell you? Kung ganun ang lumalabas, ako presidente, ginakahaka ko nga taysye. Yuta, live kuya. Kasi gibi, challenge kita ko ikaplog. Nga istupida, nga clear yung diputa ka. Hindi ka man magdebate sa akin. Gapadidma ka, ang gaga ka. Hindi ka man mag-live yung diputa kasama ang kaluluwa sang amo mo. Ti ano na lang bing gagawin? Correct? Sinasabi ko sa inyo, VP Sara will be our president 2026 and it is very soon. Ito naman guys, mga intel ko talaga to nga mga bungga.